malasakit at konkretong plano. May puso at talino. Handang itaguyod ang tunay na pagbabago sa Maynila. Mayroong isang salita at hindi iiwan ang Maynila. Kaya sabay-sabay natin salubungin ang sasagip sa Maynila. Ang susunod na alkalde, ang bagong mukha, bagong Maynila. Sabay-sabay natin palapakan, Mayor Sam Esri Versosa! Sabay-sabay tayong magbigay dahil nandito na ang mahal nating Mayor Sam Esri Versosa! Para sa bagong pag-asa ng Manilene, Sam Versosa. Sana ang problema. Hatid nito ay bagong pag-asa na manilingkod si Sam
Maliit ka din lamang sa akin. Versosa na sa ikaw. Sa hari-hari.
saya-saya naman. Kamusta kayo, Santa Cruz? Kamusta kayo na? Mabuta! Masaya ka ba? Oh! Hep, hep! Hep, hep! Masaya nga. Buti, nakarating ako ng buo. Pinaghahatak niyo ako, kaliwa, kanan, likod. Grabe, pinaghahalikan niyo ako sa pisngi, sa batok, sa leg ko. Muntik na ako kagatin. Buti na lang, walang ipin. Sabi ko, lamang mo akong kiss dyan, puro pawis. Kinis naman ako sa kilikili. Asim? Asim ba? Pagpasensya nyo na, kanina pa ako umiikot sa Maynila. Pero masayang-masaya ako, nakarating ako rito. Maraming salamat. Malapit ako rito sa lugar na to. Dito nakatira yung best friend ko dati dyan sa may Vision Street. Ito si Mami niya. Ako po, taga-Vision po sila, kaya lagi ako nandito. Sino mga taga-Becerra dito? Vision. Bumasa lang, lagi po ako rito. So, papakilala lang ako. Alam ko, ngayon lang ako nakilala. Ako po yung napapanood nyo sa TV. Ako yung kasama ni Kuya Will. Napapanood nyo ako sa Tutok Tuwin? Talaga? Anong ginagawa namin sa Tutok Tuwin? Namimigay ng tulong. Ang tulong namin, Luzon, Visayas, Mindanao, ha? Okay lang. Luzon, Visayas, Mindanao ang tinutulungan namin. Sabi ng mga kababayan ko sa Maynila, kung nakakatulong kayo sa ibang lugar, siyempre tulungan nyo rin yung mga taga-Maynila. Kapit-bahay nyo lang ako dito sa may Blooming Green, Sampaloc. So ako po ay pinanganak sa Sampaloc. Doon ako natuto, nangarap, tumiskarte. Ang magulang ko po galing mga probinsya. Ewan ko kung meron din taga-probinsya rito. Yung nanay ko po, Bisaya. May mga Bisaya ba rito? Taga-asa? Tacloban, Cebu. Nanay ko, Bisaya, taga Surigao. So lumaki akong Bisaya. Yung tatay ko naman, Ilocano. May Ilocano. Taga-san? Isabela kami. Sino ba? Ilocos, Pangasinan. So, yun po ang storya ng buhay ko. Kagaya ninyo. Galing probinsya, lumuwas sa Maynila, nakipagsapalaran. Dito ako pinanganak. Sabi ng magulang ko wala daw silang ipapamana sa akin kundi pag-aaral. Kaya ako nag-aaral ng mabuti hanggang naging valedictorian ako. Nakapasa ako sa UP. Scholar po ako sa UP Diliman. Civil engineer po ako. Kaya yung mga magulang ko proud na proud. Sabi ko nga, yung nanay ko, Bisaya. Yung tatay ko, Ilocano. Ano tawag sa akin? Bisak lang! Joke lang! Ano? Bisakol! Sabi niya. No, ang Bisaya at saka Bicol. Ganun po ang istorya ng buhay ko. Nagnegosyo ko, nabiyayaan ako. Kaya ngayon, nasa posisyon ako para tumulong. So ako, nagka-programa ako sa Dear SB. Napapanood niyo ako sa Dear SB? Sa GMA yan, GMA 7 every Saturday, 11:30. Tumutulong ako sa mga kababayan natin, malalayo, Luzon, Visayas, Mindanao. Sinong nanonood doon? Anong mga binibigay ko na Pera, kabuhayan. Ano ba? Sapatos, ano ba? Ang binibigay ko po, negosyo na mga pangkabuhayan. Bakit yun? Kasi gusto ko, kung anong ginamit ko para makaangat sa buhay, yun din ang itutulong ko sa mga kababayan ko. Ngayon, nandito na ako sa posisyon para tumulong. Sabi nila, Sam, SB, kung kaya mong tulungan yung mga taga-ibang lugar, tulungan mo kami sa Maynila. Kaya po ko nandito. Narinig ko yung mga hinaing ninyo, nakita ko, pinaka-importante naramdaman ko. Sa kakaikot ko sa Maynila, nakita ko yung pangangailangan. Anong hinihingi? Kadalasan, panggamot, pambayad sa ospital, pang-maintenance, pambayad sa upa, kuryente, minsan nga wala pang malinis sa tubig. Imbis Maynila ho, ang capital ng Pilipinas, isa na siya sa pinakamahirap. Totoo po yan. Sabi ko nga, madami na kayong nasubukan. Madami nang naging mayor, marami na pong namuno sa Maynila. Bago naman! May tanong ako, may nagbago ba sa mga buhay nyo? Wala nangyari. Ano?
Di ba ang dami na naging mayor? Ang dami nyo na sinubukan eh. Lahat na pinangako, may nagbago ba? Eh bakit susubok ulit? Kaya nga sinasabi ko, dapat may magbago. Kung gusto natin may magbago, dapat may magbago sa namumuno. Kaya nga ako sabi ko, ang iaalay ko sarili ko po, yung experience ko na 20 years mahigit. Kung ako nakapagpaunlad ng ibang tao, sarili ko na paunlad ko, kaya kong gawin yan sa Maynila. Eto, amen talaga. Kasi tanong nyo sa sarili nyo, paano mo pauunlarin ang Maynila at yung mga Manileño kung sarili mo hindi mo na paunlad? Ngayon, puro away. Kung kayo-kayo, puro away, paano nyo aayusin yung Maynila? Tama ba? Eh, ang daming problema. Ang daming seniors, ang daming matatanda, may sakit, nangangailangan. Saan yung mga seniors? Taas kamay. Oh. Nay, magkano allowance sa seniors ngayon? 500. Tuwing kailan natatanggap? Every? Bakit every 4 months? Every 4 months ka lang ba kumakain, Nay? Gusto mo yun? Hindi every 4 months. Every month, makukuha mo sa ATM mo automatic. Kayo, ibang-iba ka. Siyempre, bakit? Kung yung mga seniors, sila yung nag-alaga sa atin nung bata tayo. Tayo naman ang mag-alaga sa kanila ngayon. Bakit mo bibigyan ng allowance? Eh, wala nang ang trabaho. Hindi na makapag-ano. Bibigyan mo ng tulong. Bakit pa nagkaroon ng gobyerno? Kung hindi mo tutulungan yung nangangailangan. Tama ba? Yung mga kabataan, yan yung mag-aral, magtrabaho. Tulungan natin yung mga nanay, tatay, lolo at lola natin. Ha? Ito pa, para sa mga seniors. Karamihan po talaga ng rason kung ba't ako tumakbo dahil sa mga seniors. Sila kasi yung pumipila sa office ko, lumalapit sa akin, pambayad ng ospital, pambiling gamot. Yan ang kulang na kulang sa atin. Tulong pang kalusugan. Kaya nga, yung matatamis na cake tuwing birthday, maraming nagre-reklamo, ang tamis daw. Gusto nyo pa ba nun? Tanong ko na, kayo, gusto nyo pa ba ng matatamis na cake tuwing birthday mo? Sige lang, sige lang. Kaya tanong lang. Kasi kung kayo, papipiliin ko, yung iba daw kasi may sakit. May diabetes. Bakit kayo bibigyan ng matatamis na cake? Eh, di na mabilis yung buhay nyo. Di ba? Patagalin natin. Ha? Ano gusto ninyo ipalit? Ganito. Tatanungin ko kayo, kailangan may ugnayan tayo. Natanong ko na to sa Santa Ana, sa Tondo, ngayon nandito sa Santa Cruz. Anong gusto niyo? Matamis na cake o grocery? Okay, di ba? Ganda, di ba? At least, mapapakinabangan ng buong pamilya. Pero may mas maganda akong naisip. Alam niyo ano yun? Yung matatamis na cake, palitan na lang natin na grocery with cash. Happy, happy, happy birthday sa'yo. Sa'yo. Happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy birthday. Birthday ni Chairman Mayor. Happy birthday, Chairman! Nasaan ka? Dito ka. Mayor, nandito kami ah. Mayor. Ang laki-laki mo, hindi kita makita. Nakita namin kung Ito si Mayor. Ito si Chairman oh. Chairman Ayi po ang mayor. Hi, sir. Kamusta po? Birthday po ni Chairman. Kumpare ko po yan. Ang gwapo din ni Chairman. Kasi gwapo mo. O, isang bagsak na kanta kay Chairman. Happy birthday to you! Happy birthday, Chairman Ayi! Ngayon, buti na lang, hindi pa senior si Chairman. Pero nagustuhan ninyo, palitan na natin matamis na cake, gawin natin grocery with cash, ha? Ilan lang yan sa mga tulong natin sa mga seniors. Alam mo ba, number 1 problem na seniors? Kalusugan. Kaya nga dapat magkaroon tayo at magkakaroon tayo ng isang senior citizens hospital. Parang mahina, parang ayaw nyo. Sabi ko, bibigyan namin at tatayuan kayo ng Senior Citizens Specialized Hospital.
niyo po, first time yan gagawin. Hindi kung ano-ano mga pinatatayo, pinasisirang daan. Hindi tayo maluloko ngayon, civil engineer po ako. Hindi pwede yung mga magagandang daan, sisirain, kukurakutin, di ba, overprice. Hindi nila tayo mautakan ngayon, negosyante yung mamumuno, tsaka civil engineer pa, doble-doble. Marami na akong mapagbago dito sa syudad na to. Maraming darating na pagbabago. Ito ang prioridad natin. 3 K. Ilang K? Ito para matandaan ninyo. Kalusugan, kaalaman, at kabuhayan. Yan ang prioridad ng Team SB sa Maynila. Unang-una, kalusugan. Binanggit ko na para sa mga seniors. Magdadagdag tayo mga doktor, nurses, pasilidad. Kulang na kulang ang gamot, pasilidad sa mga ospital. May tanong ako, meron dito pumunta ng ospital na tanggihan? Hindi pinapasok? Madalas. Walang pera, umalis ka na, balik ka next time. Kahit naghihingalo ka, next time ka na lang. Alam niyo po, ano line? Ikaw rin? Nasubukan mo na, marami. Alam niyo, yan ang sumbong sa akin. Alam niyo, pag nabigyan tayo ng pagkakataon, wala nang matatanggihan taga Maynila sa mga ospital dito sa Maynila. Kaya number 1 priority natin yan, kalusugan. Diyan natin ibubuhos yung budget. Kasi kahit anong meron ka, kahit anong pera meron ka, bagay na meron ka, kung may sakit ka, lahat yan wala rin. Tama ba? Tsaka nay, tay, lolo, lola ko, ang pinakamasakit, may sakit ka na, wala ka pang pera. Yung pagbibili mo ng pagkain, pagbibili mo pa na? Kaya nay, bakit ganun? Yung pera mo dapat sa ina lang. Serbisyo ibibigay dapat sa iyo ng pamahalaan Maynila. Yan ang gagawin natin. Yan yung una, kalusugan. Pangalawa, kaalaman o edukasyon. Para naman yan sa mga kabataan tulad namin. Kasi ako mapalad. Naging scholar ako, nagsikap ako. Wala akong tumulong sa akin. Sariling sikap. Pero bihira yung katulad ko. Nagiging scholar, nakakatapos. Paano yung iba? Kailangan may tumulong sa kanila. Alam niyo ba kahit sa Maynila, libre pag-aaral, hindi pa rin makapasok yung ibang anak? Bakit ho? Walang baon. Ano pa? Walang budget. Walang pamasahe. Kaya kailangan may allowance yung mga estudyante. Di ba? Alam nyo, itong mga ginagawa natin proyekto at prioridad, tatandaan nyo, ang tawag ko dito, serbisyo diretso sa tao. Alam mo bakit diretso? Kasi pag diniretso ko yung allowance na senior na 2,000 sa ATM ninyo, mapapawasan ba nila? Kasi ngayon, balita ako, pag yung allowance mo, hindi mo daw natanggap, hindi mo kinuha, ano mangyari? Wala na. Nasa na? Nasa kanila na. Sino yun? Diba? Pero yung pera, idiretso sa inyo, sa ATM nyo, makukuha nila? Pero din sa mga estudyante, ididiretso natin sa kanila. Mapapawasan na pong korupsyon. Alam nyo bakit importante yan? Kasi yung korupsyon, pag napawasan, mas maraming serbisyo may bibigay sa inyo. Kaya nga importante sa namumuno, may pinagkukuha na ng pera, may sariling negosyo. Kasi kung walang negosyo, anong ininegosyo? Yung gobyerno, yung pera ng tao. Ang dami nung alam ha? Ngayon, alam niyo ba ang kalagayan ng Maynila? Alam niyo bang baon tayo sa utang? Talaga? Hindi ba kayo nag-worry? Hindi ba kayo medyo... Diba? Ang tanong, naramdaman niyo ba yung mga inutang na yan? Sinong nakinabang? Sinong masaya? Sinong yumaman? Puro na lang sila. Hindi pa nakontento. Binenta pa yung mga ari-arian natin. Alam niyo ba yun? Alam niyo? Ano yung binenta? Ang dami oh. Ganito yan. Ano daw? Sige. Ganito yan. Ito. Okay na to. Ganito yan. Tutuloy ko yan. Tapos pagdating ko yan ha. Balikan ko lang yung mga utang natin.
Binenta pa yung ari-arian. Katulad ng Divisoria, Harrison Plaza, City Colleges of Manila, dating hospital ng Maynila, Quiricada Fire Station, basketball courts. Kanina ba yung Maynila? Ba't nila binibenta? Diba? Tanungin nyo sarili nyo, sino magbabayad ng utang? Taong bayan. Alam nyo ba yung budget daw ngayon, kakabasa ko lang, bayad sa utang ngayong taon ay 2.3 o 2.4 billion. Mas mataas siya sa budget ng edukasyon. 1.6 billion lang. Mas mataas kaysa sa budget ng 6 na hospital. So, imbis na pupunta sa edukasyon, sa hospital, ipambabayad ng ano nangyayari? Ang tawag ho dyan, mismanagement. Pag wala ka talagang alam sa negosyo, mami-mismanage mo ang pamamahala mo. Bibigyan mo, okay lang magkwento, mabilis lang. Lengguwahe ng mga negosyante, asset versus liability. Ang asset na tinatawag, lahat na nagpapasok ng pera. Ang liability, pag wawalan ka ng pera. Ngayon, ito, Divisoria, dapat ang tawag dyan, asset. Dapat nagpapasok ng pera. Akalain mo, binenta ng 1.4 billion. Yung dapat na magpapasok ng pera sa iyo, binenta ng 1.4 billion. Alam mo anong ginastosan? Manila Zoo, liability. Ginastosan na mas mataas sa Divisoria, 1.7 billion. Parang baliktad. Yung kumikita, ibebenta. Yung hindi kumikita, gagastosan. Parang baliktad. Ba't nila ginastosan yun? Para kumita sila. Ganun na naman. Cycle na ho ito. Sabi ko nga, kung wala ho tayong gagawin, sila na rin, wala na ho magbabago sa future ng lungsod. Kailangan natin yung tunay na namumuno na may background sa negosyo, may alam sa financial literacy, hindi yung sabak lang ng sabak. Imagine niyo, ginastosan na yung Manila so ng 1.7 billion. Pagpunta namin doon, wala naman mga hayop. Nakapunta na kayo doon, ay? Ha? May mga hayop ba? Ang lukot-lukot doon. Puro pa doon. Kaya bagal-bagal ng yung gobyerno, puro pagong. Ano? Buhaya nakakita ka? Ha? Walang buhaya, nasa yung mga buhaya? Hindi, ganito. Pumunta ako Manila, so walang laman na hayop. Sabi ng isang kapitbahay natin, nandun daw, saan? Sa City Hall. Ang gagaling nyo! Walang buhaya, nay! Alam mo kung nasaan? Nasa City Hall. Kukulit nyo. Basta hindi ko sinabi yan. Ako, kinikwentuhan ko lang kayo para at least naiintindihan ninyo. Sige. Palasagot ka, ha? Halika dito. Sumasagot ka pa, ha? So, nasaan yung mga ano? Nasaan? Nasaan yung mga buhaya? Dayaan nyo na. Sandali na lang ho, magkakaroon ng pagbabago. Ganito po, ha? Kahit saan ako lumapag, palakas tayo ng palakas. Kanina, nasa Santa Mesa, Pandakan ako. Ngayon, nandito naman ako sa Santa Cruz. Libo-libong tao ang dinadalaw ko. Sabi ng isa, buti na lang nakarating ka rito, tagal ka na namin naantay. Explain ko lang, 876. 900? Ilan ba? Ilan ang barangay sa Manila? 896. 896. Imagine yun. Ilan lang ang araw sa isang taon? 165. Kahit araw-arawin ko, hindi ko mauubos. Kaya nga sa isang araw, 2, 3, 4 ang pinupuntahan ko. Para lang makita nyo ko, marinig din yung mensahe. Lahat itong ginagawa ko, hindi ho ito pangako ha. Yung kalusugan, kaalaman at kabuhayan, ginagawa ko na yan. Katunayan, nandiyan yung mga mobile clinic natin. Nakakalat yan. SB Mobile Butika, SB Mobile Clinic. Nandun, libreng gamot, libreng x-ray, libreng check-up. Lahat libre. Lahat yan, galing sa sarili kong bulsa. Dugot pawis ko yan, tay. Yung iba, tinutulong nila galing gobyerno. Huwag nyo yung kumpara. Tinatanong nila, ano daw kaibahan ko? Ang kaibahan, bago ako napunta sa public service, ako po ay nag-aral. Naging scholar, nagtrabaho, nagnegosyo, kahit papano umasenso. Tapos, tumulong sa mga tao bago na halal bilang kongresista. Yung mga namumuno ngayon, salamat po. Yung mga namumuno ngayon, tsaka dati,
Ang nauna, political. Bago nag-aral, tsaka nagka-negosyo, tsaka yaman. O hindi na ako yung sumasagot niyan. Ang gigil ka eh. Nakakapanggigil. Hindi. Tinatanong lang yung kaibahan. Kaya dapat ho talaga ako naniniwala ko bago ka mamuno, may karanasan ka. Hindi sa, may kaalaman, nakapag-aral ka, nakapagnegosyo ka, pati ibang bansa. Ang negosyo ko po, hindi lang lokal, pati international, nag-negosyo ka sa ibang bansa. Dubai, Abu Dhabi, Singapore, Hong Kong. At pinaka-importante, may puso. Tama si nanay. Kahit gaano ka katalino, kung wala kang puso, alam nyo minsan, pag sobrang talino, nagiging magulang, nagiging puso. Kasi nagiging mautak eh. Nakikita, may pera, ay, alam ko na gagawin ko. Kaswapangan ba tawag doon? Hindi pa nakatalino ang tawag doon. Kaswapangan, tama. Hindi ka makontento. Hindi na kontento, umutang. Hindi na kontento, binenta divisoria. Hindi lang yun, sa katutak pa. Tapos gusto pang bumalik. Gusto nyo pa ba silang bumalik? Gusto nyo pa bang mangutang ulit? Gusto nyo bang ibenta pa yung Maynila? Gusto ko itang kausap. Sagot ka na sagot eh. Halika, ayaw mo, Ayaw ko po magbayad ng utang na hindi mo po akong nakinig. palakpakan naman natin. Gusto nyo ba yun? Ibang tao ng utang, ikaw magbabayarin? Tapos sila, pasasalang? Ano kayo, siniswerte? Oo, swerte na nga sila, kaya huwag nyo nang gawing swerte pa. Matuto na ho tayo. Ako, nandirito lang. Inoffer ko sarili ko. Sabihin ko sa inyo, o hindi kayo mag-isip ngayon, wala na akong magbabago. Ito lang sasabihin ko, sumubo kayo minsan lang sa buhay nyo. Paisa lang. Kung hindi na ako nagustuhan, alis na ako. May negosyo ko, may iba akong ginagawa. Kung hindi na ako naawa sa Maynila, hindi ko lang nakita yung mga ginagawa, hindi ako mapupunta rito. Paisa lang. Kung ayaw nyo, alis na ako. Sabi ko nga, paisa lang. Pakita ko sa inyo kung paano tamang pamunuan ang lungsod ng Maynila. Bago naman! Bago naman! Bago naman! Bago naman! Yung mga nasa likod! Yung mga nasa likod, kaway-kaway! Gusto nyo ba ng bago? Bago naman! Gusto nyo ba ng tunay na pagbabago? Bago naman! Bago naman! Bago naman! Ay, ano sinisigaw mo? Bago naman! Gigil na gigil! Akala ko, gwapo naman, bago naman! Ano, Nay? Kita nagkaroon ako ng 2 boteng vitamins. Saan mo ko sinubukan? Opo. Sa front row, marami rin kami natulungan na bagong buhay. Kami ho ay nagbebenta lang naman. Mga sabon, mga vitamins, health supplement. Alam niyo, maraming naninira sa amin. May pakape pa kami. Alam niyo po, ito sabihin ko, palakas tayo ng palakas. Kaya tayo sinisiraan. Ang daming naninira, ang daming nag-iimbento kung ano-ano mga sinasabi. Pag nanalo daw ako, lahat ng tinutulong ko, babawiin ko daw. Parang baliktad. Alam niyo, pag nanalo tayo, ano gagawin ko? Lahat ng tinutulong ko, dodoblehin, titriplehin ko pa. Baka meron! Eh ngayon pa lang, libo-libong bigas, kabuhayan, gamot. Hindi na ho ako nangangako. Lahat ng sinabi kong KKK, ngayon pa lang ginagawa ko na. Pag nanalo tayo, nabigyan tayo ng pagkakataon, mas lalaki po yan. Ayun, may laki. Bukod doon sa mga mobile clinic ko, may Show Maynila card dito. Alam niyo ba, pinamimigay ko po kabuhayan? Hindi lang Show My Card, bigasan, fish core, iba't ibang klaseng kabuhayan. Yan yung pangatlong K. Diba? Sino gusto ng kabuhayan? Yan ang tanong sa akin eh. Paano daw yung mga solo parent? Siyempre, trabaho at kabuhayan. Yung mga seniors, hindi na nakakapagtrabaho tsaka PWD, kaya may allowance. Pero tayo ho, kung kaya pa natin magtrabaho tayo at magnegosyo. Gusto mo rin ha? Lahat naman eh. Kung ako nga, kaya kong ibigay
Ngayon, galing sa sarili kong bulsa. Ano ba naman? 25 billion ang budget ng Maynila. Eh, di ibigay natin sa Manileño. Tama ba yun, ay? Taas ang kamay ganito, nakataas. Ano ibig sabihin nito? Ano ba? Victory, ano ba? Versosa, ano ba? Peace, ano ba? Ha? Bago! Gusto ko yun, bago naman! Po, para hindi nyo na makalimutan, ang ibig sabihin nito sa Maynila, 2,000 kalaban sa mga seniors. Hindi pa ka mayor! Nagugustuhan niyo ba yung mga programang gagawin natin at ginagawa natin? Totoo! Totoo, ha? Promise. Sabi ng Lola, I love you to, La, I love you. Kayo yung unang-unang mayor na nagbigay ng takili ko sa mga tao. Talaga? Nakatanggap ako. Halika dito, Nay. Parinig mo nga. Kayo po yung unang-unang nagbigay ng, sa aming mga talo ng 3,000. Nay, tanggol ka ba, Nay? Ganito, mga kababayan ko, ay ayun, kasama pa si Rian, no? Ganda ni Rian, no? Bagay ba siya sa akin? Kaso wala siya ngayon, eh. Nasa bahay, naglalabay, linggo kasi. Mayor, pwede Oh. naman ako muna si Miss Rian ngayon? Yeah! May tanong ako, teka lang. Tatanungin ko sila. Papayag ba kayo? Si Bobsy daw magiging Rian ko. Ayaw nila. Eh, di hindi. Grabe, kataganda ni Rian eh. O bakit bata naman ako? Patingin niya nung bata? Yes. Patingin. Walang ipin, walang sabi. Oo nga no. Kung wala kang ngipin, bata ka, ang dami rin palang bata dito. Kaya nga eh. Mga baby citizens. Yes. Ay, baby citizens. Pag nag-kiss kami nito, maglalakcho kami. Hindi, poprograma natin yan. Galing ako kanina sa Santa Mesa, mga optical mission naman, namigay ako ng mga salamin. Next time naman, mga nagre-request, mga pustiso naman. Ang dami pumalakpak! Hanggang doon! Sino gusto ng bagong pustiso? Gusto mo ba yan, Nay? Sigaw mo! Sigaw mo ba? Sige, Nay. Gusto mo ba talaga? O, bibigyan kita ng bagong pustiso, ha? Magpa-dentista ka na. Bibigyan kita, ha? Pangako, ngayon na. Bibigyan kita, ha? Ganito. Okay. Kasi, kanina pa, may naglalakad pa lang ako. Ang dami nang bumubulong sa akin. Pambayad daw ng hospital nila. May isa naman, namatayan. May isa, kala ko, tinutukutan ako. May nilalagay ng mga sulat sa bulsa ko. May mga kahilingan. Ngayon, dinala ko po yung tutok to be party list. Nandun po sa likod, may tent doon, nakalagay, tutok to be party list help desk. Sila po ang tutulong kung may mga medical bills kayo. Ha? Yung kakayanin ko, babayaran ko. Ha? Yung mga may namatayan, further assistance, tutulungan ko. Hindi lahat ng problema nyo, hindi makarita ng bahay ng mga utang nyo, ha? Prioritize na natin. Hanggang kaya ko pong tumulong, tutulong lang ako. Pagpasensya nyo kung hindi ko kayang sagutin ngayon lahat ng problema. Hanggang kaya ko, kakayanin ko po. Okay lang? So, nandun po yung tutok to make party list. Pagkatapos yung matanggap, kung ano man yung matatanggap, punta lang po kayo doon sa likod. Tutulungan namin kayo. Dito lang ako, isang taon lang, lagi ay hanggang kita'y naman. Sabi ko nga po, kaya yung ano ko, yung pinaglalaban ko, yung KKK, kalusugan, kaalaman at kabuhayan, yan po ang tutulong sa imang angat sa buhay mo. Isa lang sasabihin ko, tutulungan ko kayong tulungan ang mga sarili ninyo. Hindi kayo aasa sa gobyerno. Kung anong ginamit ko para masenso, yun din ituturo ko.
Ganun lang kasimple. Kung nangyari sa akin, pwedeng mangyari sa iyo. Bakit ko kinikwento na galing lang ako sa wala? Tapos umasenso ko. Ba't ko kinikwento? Para ma-inspire ko kayo na anything is possible. Basta may susuporta at may tutulong. Ngayon, magkakaroon na po tayo ng isang lokal na gobyerno pwedeng sumuporta at tumulong sa inyo. Sabi ko nga, magiging boses nyo lang ako eh. Marami dito walang boses. Walang makapitan. Walang malapitan. Bubuksan ko yung City Hall. Lahat kayo pwedeng humingi ng tulong. Kaya binabless. Salamat po. Ipagdasal nyo lang ako kasi nga marami yung naninira. Huwag na kayo maniwala. Pakiusap ko doon sa mga naninira, tumulong na lang din kayo. Porket hindi nyo kaya magbigay ng masasarap na bigas, hindi kayo makapagbigay ng mga gamot, wala naman kayo binibigay ng kabuhayan, sisiraan nyo pa ako. Oo, kayo na lang mag-away, huwag nyo na ako itamay. Mayor, handa ka daw ipagtanggol ng mga nasa likuran. I love you! Talaga? Pagtatanggol mo ko, bigyan ko may t-shirt dyan, ha? At saka doon pa sa kada mo, Mayor, ang dami na naman sa'yo. Ngayon, nakakagain ng tibad yan, yan mga babae na yan. Ang cute-cute nyo! Bagay, alam mo yun, itong orange, natin, simbolo yan ng pagbabago. Yung orange sa bandana, kasi niloloko nila ako eh. Mukha daw akong tanga. Eh di kayo na, bakit naman ngayon pag tinitignan ko ang cute nyo. Diba? Oo, naka-ribbon pa. At least tayo may araw ng photo. Sino gumawa ng mga ribbon? Kayo? Ang ganda tignan. Selfie tayo bago kayo umalis, okay lang? Aantay ko kayo lahat dito, ha? Ganito, may tanong ako. Nagustuhan niyo ba yung mga programa natin? Mahina, nagustuhan niyo ba? Grabe, sobra nga. Nahihiya siya sa sobrang sigaw. Ganito, kung nagustuhan ninyo, ako naman magtatanong, sasamahan niyo ba kami? Mahina, Santa Cruz, sasamahan niyo ba kami? Kasi kung sasamahan niyo kami, ilalaban namin kayo. Sino ang mayor ng Santa Cruz? May Sosa! May Sosa! May Sosa! May Sosa! So sa mga nasa likod, rinig niyo ba? Ang mensahe ko ay hanggang doon para sa inyo. Parating na ang tunay na pagbabago! Ano ang sigaw ng Santa Cruz? SB! 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 Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ang saya-saya naman. Ganito po, naramdaman ko naman yung pakikinig ninyo. Naramdaman ko kayo. Sana naramdaman nyo rin ako. Ngayon, gusto ko yung pasalamatan. Bago ko magtapos, pakilala ko lang ang aming Team SB. Ang aming congressman po, narinig nyo na. Congressman Bon Morales, malapakan natin. Ang ating konsehal, Kwa Lee! Sila ho ang tumutulong sa akin para mabigay at magawa lang lahat ng serbisyo dito sa Distrito Press. Sana kung ano pagmamahal nyo sa akin, ibigay nyo rin sa kanila, ha? Ganito po. Bago magtapos, okay lang magpa-picture. Kayo tayo lahat. Tay. Okay na ako dyan. Ayun po tayo lahat. Okay lang. Sige, okay na. Oh, Santa Cruz, itaas natin sabay-sabay ang kamay. Okay naman. Wala naman tatay. Nakaharap eh. Excuse me. Okay! Nasa kamay! Gusto mong marinig? Ano ang sigaw ng Santa Cruz? SB! 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 Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ibagay mo!
Salamat ng marami. Magkita-kita po tayo sa harapan. Mahal kayo ni SP. Mahal ko kayo, paglalaban ko kayo, at ipapanalo kayo. Maraming salamat po. Once again, sa panel, maraming salamat sa inyo. Magpalakpakan rin kayo sa mga iyawan. Ang susunod na mayor na Maynila, Mayor Sam Versace!